Hello everyone, Ray again here, and our topic for this video will be about Canva. And the first thing that we will be asking is Canva free? Yes, may option siya na free, meron din siyang pro account na dun magbabayad ka. Pero nothing to worry about since dito sa free, marami din tayong pagpipilian. So ano ba ang Canva? Ang Canva ay isang graphic design platform na pwede kang mag-create ng social media graphics. Create ka ng presentations, merchandise, website, QR code, at marami kang pwedeng magagawa dito sa Canva. And the good thing here is that once you will be an expert here on creating anything sa gusto mo, then may chance ka na pwede mong ibenta yan online also. So let's say, kaya mong gumawa na ng business card, then mag-create ka ng business card, mamili ka ng design kung anong gusto mo, or mamili ka ng design according to your client's specifications, and then create it using Canva and market it online. So ganyan ang magiging sitwasyon mo once you will be totally familiar with Canva. So, huwag na nating patagalin. Punta na tayo sa browser natin at let us open the Canva website. And then, mag-login tayo sa Canva. Ang URL ni Canva is nasa description box down below, and then you can just copy it kung hindi nyo nasundan dito sa browser. So login. Okay, so nandito na tayo. Kung meron ka ng Canva account, then just click on login. Pero kung wala pa, sign up ka. So, for this tutorial, dito tayo sa sign up. Ito ang lumabas kasi registered na ako. Ito yung website address, email address ko. So, continue with another account. Dito tayo. Ito yung choices kung mag-sign up ka. Either you can continue using your Google, your Facebook, or with your email address. And by the way, itong tutorial na ito on Canva is for beginners only. Okay? So, para ito sa mga wala pa talagang idea or wala pang alam on how to log in and how to use Canva. Pero kung ayaw mong gumamit dito sa tatlo na ito, continue another way, and ito yung mga choices na pwede mong gamitin. Okay? So, mamili ka na lang dyan. Since ako is email ang ginagamit ko, and then dito na lang ako continue with email. So, ito yon. So, click on continue, and then i-enter natin yung password ko. Ngayon, ang Canva is hindi niya tinatanggap yung password ko. Sinasabi niya na ang password ko is incorrect. Pero in reality, tama itong password ko kasi noong ganito ang instruction niya, binago ko at then nakalagin ako. So nung sumunod, and then
yung mga sumusunod pa rin na pag-login ko, ganito na ang lumalabas. Gusto niya kasi mag-login ka with your Google. Okay. So, since ayoko doon sa Google na mag-login. Gusto ko email address lang ang gagamitin ko. Dito ako log in with a code instead. So, a code will be sent by Canva to my email address. So, click ko ito, and then I will be getting a code on the email address that I had here on Canva. So, ito na yung code. Ito na, naka-login na tayo sa Canva. So, ito yung homepage, and before ka mag-start, scroll down para mo naman ma-view kung ano ang itsura ng homepage. So, dito muna tayo sa Create a Design to check ano ba ang pwede mong pagpilian kung mag-create ka na ng design. Here. Okay, pwede kang mag-create ng doc. Ang size is automatic size. Whiteboard, ang size naman here is unlimited. Presentation. Ano ba ang sa presentation? Kung halimbawa isa kang teacher at meron kang gustong ipaabot sa estudyante mo na slow learner, pwede kang mag-create from here, and then si student mo na lang ang magbabasa for him to study. Instagram post, Instagram story. Create ka ng video dito. Ang size is 1920 by 1080. So, ito yung usual na size ng PowerPoint, sa slide ng PowerPoint. Okay, your story, logo, 500 by 500 pixel. So, dyan, mag-create ka ng logo. Resume. Sa resume, for those new graduates at nahihirapan na mag-create ng resume, kung anong design ng mga resume na gagawin nila, dito ka magpatulong. Ang resume kasi ngayon is marami ng mga designs na appealing talaga sa mga employers. Document, mobile video, Facebook video, ang dami nila. Facebook cover, TikTok video, YouTube thumbnail. Ito, importante rin ito kasi kung mag-create ka ng video at i-upload mo sa YouTube mo, nangangailangan ng thumbnail yon. So, dito, create ka ng thumbnail. Facebook landscape, invitation. So, yan ang pwede mong pagpilian here on Create a Design. Kung dito ka naman sa Design Spotlight, marami ka ring choices. At here, dito ka mag-aral kung ano ba ang gusto mo. So, let us say, under Visual Documents, gusto mong malaman kung ano ba ang Visual Suite. So, tingnan natin. Make workflow with Canva, design for work. So, ito yung when your work looks good, you look good. Wow, your audience and work smarter than ever. AI-powered Visual Suite. So, ito yung isang parang project na ini-emphasize mo kung ano yung mga ginagawa mo. Anong nangyayari siguro. Wow, yun. So, kung ito ang magugustuhan mo, dito ka mag-aral.
dito mo siya pag-aralan. Yan. So, scroll down ka lang and then study on what to on how to create using this kind of template. And then once done, you can click on start designing today. So tayo, hindi muna tayo mamili dito ngayon kasi ang purpose lang natin for this video is itutour ko kayo dito sa homepage. So yan, PDF editor, video editor, YouTube video editor. Ito, pwede nating gagawing tutorial ito the next time around. So, mag-create ka ng YouTube video, ito yung pagpilian mo. So, yan. Ito na yung mga templates na choices mo, makapag-select ka, ang dami mong pagpipilian talaga dito. And then here, start designing, how to make YouTube videos. Select YouTube video template or start one from scratch. Okay, so lahat pwede mong magawa. Then business cards, eto, maganda ito. Kung halimbawa gusto mong magbenta ng card, business cards or yung mga cards na mga Christmas, mga ganyan, birthday, dito ka gumawa. At magkano ba ang card? For 50 cards, ang price is 825 pesos. Wow. So here, ayan, dito ka na mag-aaral kung how to create a card. May mga designs na siya na pwede ka nang mamili. Okay. So here, mugs, social media, yan, marami na. Hanggang pwede ka pa rin mag-create ng QR code. So, balik tayo sa homepage natin. And then, dito naman sa, ano bang tawag nito? Sidebar or vertical bar, vertical tab bars yata ito. Okay, basta dito sa left side meron ka ring mga selections. Click lang natin muna itong Magic Studio. Ano bang magagawa natin dito? All the power of AI all in one place. Magic Studio brings together the best AI powered tools for you and your team right inside Canva. So AI, most probably may bayad ito. Pro. Eto, pag makita mo itong Pro na merong crown dito or crown lang ang makikita mo, that is may bayad. You have to pay. So, wag mo na lang gamitin 'yan para para matanggap pa rin yung ginagawa mo. Kasi kung hindi ka magbabayad, yung mga ginagawa mo hindi na siguro mada-download or hindi na makikita ng mga audience. So try for 30 days. Wala ba tayong ito, my free. So Magic Edit, pwede mong tanggalin si bug. I-edit mo si bug. Add to replace or edit images with a short written prompt. So pwede kang mag-edit ng picture, tanggalin mo si bug. Okay. So yan. And then here, projects. What can we see on ito yung projects na mga ginagawa mo. So here you can see what you have done or what you did
on your previous visit to Canva. So kung may ginawa ka, mag-a-appear na dito. Templates. What can we find on templates? Be part of the excitement and let the rush of the competition inspires design that celebrate creativity and athletic excellence. So, eto na yung mga templates na pwede mong gamitin. Mamili ka na lang kung ano ang gusto mo. Yan. So, ang dami. Photos. Find just the right image from our vast collection of stunning visuals for personal or commercial use. Oh. So, itong mga pictures na ito is pwede mong gamitin for personal or commercial use. So, hindi ka walang infringement ang mangyayari kung gamitin mo itong mga pictures na ito. Yan, ang dami. So, yan, scroll down ka lang. Wow. Oh, marami. So, icons. Eye-catching icons. Oh, ito. Mamili ka na dito kung anong mga anong mga icons na natutuwa ka, excited ka. Ayan, marami sila. Okay. So, here, creators you follow. Ito yung yung mga creators na nagugustuhan mo or na yung mga designs nila o yung mga kine-create nila na gusto mong magaya or gusto mong kopyahin. Pero huwag mo namang kopyahin siguro lahat para at least hindi naman kayong dalawa pareha. So, gawan mo na lang ng kaunting twitch or baguhin mo yung kaunti para at least maiba naman yung ginagawa mo. Okay. So, sundan mo lang yung isang creator para at least may idea ka on what to do next. Then, start content. Ito yung content na the folder is full of potential. Ito yung start. Your starred elements and templates will soon be moved. Instead of accessing them in projects, you'll find them under starred within the editor or within templates via the homepage. So, dito mo na siya makikita the next time around. Okay, so create a theme. Create a theme. Start my themes free trial. So, ito may bayad ito. Start my themes. Oh, may bayad nga. Canva themes is free for 30 days. So, kung mag-create ka ng theme, magbabayad ka na. So, wag muna tayo dyan. Then, let's go to trash. Ito na yung mga, kung ano man yung mga na-delete mo na projects or kung mga pictures na hindi mo na nagustuhan, dito mag-a-appear. At kung nandito pa siya, pwede mo na rin siyang i-delete totally out dito sa Canva website. So, ito yung homepage niya. So, balik muna tayo doon. At from here, ang dami mo na talagang pagpipilian. So, hanggang dito na lang tayo muna for this tutorial. At ang gagawin natin sa susunod is gawa tayo ng isang tutorial na from the very beginning until the end. So let's say gawa tayo ng video para sa YouTube. Gagawin natin yan hanggang mag-upload tayo ng video sa YouTube para makita natin kung ano ba ang step-by-step procedure. At hindi lang ang video ang susunod yan, mga ibang mga how to create yung katulad nung
business card. Pag-aralan natin yan, and then we will go from there. So, dito na lang muna tayo, and thank you so much for your time. Thank you for visiting my website, my channel. And kung sakaling hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe naman kayo at matulungan nyo rin ako. So, maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Thank you so much, everyone.